Hello po sa inyong lahat. Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 20 ng Marso 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:20 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay George Irwin Garcia. Ang dami na po na bumabati ko sa kanya. Sari-sari na. Opo. Talagang galit na ang mga tao. Ang sabi nung isa na napanood ko ay nakakadalawa ka na. Pero hindi. Ang bilang ko dito ay 3 na ito eh. 3. Yung kay Chis Escudero at saka ito kay Marcolita, parehas po yan, ano? Yung mga donation ay hindi nila nililista. Opo, o baliwala sa kanila. Binabaliwala nila yung reglamento ng batas. Opo, ay lumusot, ano? Mayroon pang isa po eh, yung 192.168.0.2. Ang title ko po ngayon ay 192.168.0.2 private IP address. Dapat lang ma-impeach si George Irwin Garcia. Si pala ito, kakamali ako parati dito. Si George Irwin Garcia. Ngayon, ipapaliwanag ko lang po sandali ito, kasi nalilimutan na po ito eh. Itong 192.168.0.2, ito po ay isang private IP address. Opo, ay hindi naman natin naiintindihan yan eh. Pero ako po ay ni-research ko yan. Ano ba yan? Ngayon, pag sinabi nating private, ay personal po yan. O kaya ay local o locally connected doon sa network ng COMELEC. Ulitin ko lang, pag sinabi natin na private IP address, ina-identify po yan eh. Ina-identify yan noong tumatanggap o yung router, tinatanggap ng router. Ngayon, lahat ng nakakonekta doon sa router ng COMELEC po ay ina-identify yan. Siya ang nag-i-identify. Automatic po yan. Kung mayroon silang 100 na computer sa isang kumpanya o sa isang compound, lahat ng locally connected doon identified ng router. Kaya nakuha yan. Ito ang nagpadala ng, kung hindi ako nagkamali, 97% ng Metro Manila, boto ng Metro Manila, dyan dumaan sa isang locally connected na computer sa COMELEC. Paano nangyari yan? Ayan na nga imposible mangyari yan. Kasi nga, ang nasa design, ang pinaggastusan natin, bumili tayo ng mga vote counting machine, iyan po ay isang public IP address. Public ang magpapadala ng boto. At bakit public? Ay malayo po eh. Malayo eh. Yung galing sa, halimbawa, galing sa Cagayan, ay malayo po yan. Sambales, galing ng Tarlac, dadaan po yan ng public IP address. Kahit na dyan sa Metro Manila, opo, dadaan po yan ng, halimbawa, ang network ng COMELEC ay naandyan sa Intramuros.
Maynila. Kahit na yung galing ng Pasay, gagamit po yan ng public IP address. Kasi nga po, yung boot counting machine natin is a public IP address. Iba po ang numero doon, iba. Ito ay sa buong mundo, identify ito na isang private IP address. Ngayon, bakit nagpadala yung private na yan o yung locally connected doon sa kwan? Ay dinaya nga nila eh. Hindi ko alam kung sa buong Pilipinas ay ilan ang dumaan dyan. Pero ang natatandaan ko po, 97% ng Metro Manila ay yan lang ang nagpadala. Opo, ng boto. Ay tatanungin niyo po ako siguro, ay paano na yung mga vote counting machine? Wala. Hindi po sila nagpadala. O nagpadala man sila, inunahan na. O kaya, hindi na pumasok. O kaya ay dinisregard na lang. Pumunta sa isang basurahan at ibinasura na. At ito ang namayani, itong private IP address na ito. Na inuulit ko po pag sinabi nating private, private unto them. Saan? Doon sa Comelec. Doon sa network ng Comelec, private unto them. O kaya locally connected unto them. Ayan po. Bakit yun ang nagpadala? Ayan na nga, dinaya nila ang 2022 election. Ngayon, ay maliwanag po yan. Kaya lang, wala na nagpa-follow up eh. Wala na eh. Pero maliwanag po yan. Kahit na sinong IT expert na sa buong daigdig, alam po yan. Dinaya lang po yung 2022 election na kung saan nanalo si Bongbong at saka nanalo si Sara. Okay. Paano mananalo dyan si Lini kung ganyan ang hindi ba? Paano mananalo? Tatanungin ko po kayo, paano mananalo ang mga oposisyon dyan? Ay noon nga nung bago pa yung 2022, na zero po ang ang 8 diretso, hindi ba? Ang dami nagtatanong, bakit hindi lumabas si Siljuk, no? Ay ibinuto ko yan, sabi nila, yung mga teacher sa amin, sa Zambales, yun lang ang bato nila eh. Yun ang paborito nila si Siljuk, no? Ay dahil nga dyan, nakaupo si Duterte noon eh. Noong, aywan ko kung ano yun, 2019. Na zero po ang 8 diretso. At ito ngayon, itong 2022, nakaupo pa rin dito si Duterte. Ngayon ay, siguro magtataka kayo, bakit sinabi ni Sara ay gusto niyang patayin, hindi ba? Gusto niyang patayin si Bongbong. Sinabi niya yan in public, hindi ba? Sinabi niya at umupa daw siya ng tao. Kumontak na siya ng tao. Ngayon, bakit niya sinabi yan? Ngayon po, marami ang nag-a-analyze, pero ako, matagal na, kasi nga, noon pa, namomonitor ko, yung mga supporter ni Sara, bago mag 3 years na makaupo si Bongbong, before 3 years, pinapaputok nila 50-50, sabi nila. 50-50 yan. May usapan yan, 50-50. Ngayon, ni-research ko po yan, ang 50-50 ay mayroon na namang lumabas na half-half daw. Ay hindi ko rin maintindihan. Ni-research ko rin po yan, Ang ibig palang sabihin yan, yung term, 3 years kay Sara, 3 years kay Bongbong. Ngayon, naniniwala ako kasi nga gusto niyang patayin eh. At ang reason dyan, sinasabi na po ng ibang vlogger, malamang hindi tumupad si Bongbong. Ayan po hindi tumupad si Bongbong at sinulo na niya. Ay problema nila yan. Yung pong dinaya nilang eleksyon, gumawa po ng Diyos ng paraan para magkaroon ng ganyan. Remember kahit anong napakasama na sitwasyon, kaya pong baliktarin ng Panginoon yan. Kasi ang Panginoon po ang pinakamakapangyarihan po eh. Kaya niyang gawin na mabuti. At yan nga, nag-away sila. Hindi ba? At
May patunay ba? Ay oo, ay gusto niya nga patayin eh. Pati nga yung First Lady eh. Pati nga si Romualdez eh. Hindi ba? Oh, hindi ba? Sinabi niya, bakit niya sasabihin yan? Dahil nga sa sama ng loob. Kasi nga ay sinabi niya na hindi mananalo yan, sabi niya. Hindi mananalo yan kung hindi dahil sa amin. Ay pwede nga siguro. Kasi nga dito eh, sa 192.168.0.2 na walang po pwede nasisita dyan kasi nga presidente yung tatay niya eh. Oh. At hanggang ngayon po, kaya nga ito si George Irwin Garcia, appointed po ito ni Duterte as commissioner ng eleksyon. Hindi yung hindi yung head ha, pero as commissioner siya. Oh, aywan ko kung assistant commissioner o ano yan. O ilang member sila, hindi ko na maalala. Pero nung umupo na si Bongbong, ginawa siyang chairman. 'Di ba? Oh, ngayon sinabi ko na yung itong 192.168.0.2 ay yan ang ginamit nila sa pandaraya. Ay pero nga ay wala nang sumisita, okay. Diyos na po ang gumawa ng paraan para mag-away sila. At ito nga, para patunayan natin yan na Diyos ang gumagawa niyan. Yung si Madriaga ngayon, yung si Madriaga ay confidant niya, hindi ba? Best friend niya o kaya taga-suporta niya ay nag-away si Madriaga at saka si Harry Roque patungkol doon sa lupa sa Bataan. Naglang grab ito si Harry Roque. Ang ginawa naman ni Harry Roque, pinabilanggo kinasuhan ng kidnapping si Madriaga. Ngayon ay humihingi ng tulong po, hindi ba? Humihingi ng tulong si Madriaga kay Sara Duterte. O, tulungan mo ako, sabi niya. Ay, yun nga, may desisyon na na ibilanggo yan si Madriaga ay hindi tinulungan ni Sara. Kaya nga ngayon, ito si Madriaga, masisisi ba natin siya? Na ididiin na niya si Sara? O isusumbong na niya si Sara? O ikuan na niya, yung mga kalukuhan ni Sara ay ikuan na niya dahil sa sama ng loob, hindi ba? Ibubulgar na niya. Hindi po tayo ang gumagawa niyan. Hindi nga natin alam yan Diyos po ang gumagawa niyan. Kaya nga, kahit na anong sama ng pangyayari, ang Diyos gagawa ng paraan para maging mabuti. Ayan nga, hindi ba? Magtitistigo na si Madriaga labang kay Sara. At ngayon, ang balita ata ngayon ay parang papatayin. Pinapapatay na ni Sara. O, hindi ba? O kaya ay simple, ang una po niyan ay aalokin ng pera Ilang milyon ang gusto mo, hindi ba? O, wag ka lang magtistigo. Pag ayaw, papatayin yan. Kaya nga si Seljokno, ang sabi niya ay nire-request niya na kunin na yung custody nung witness nila. Ay kasi nga delikado nga Ayan po para patunayan po natin na ayan nga, yung 192.168, yan po ang ginamit nila George Irwin Garcia. Pero nga ay umabot na sa ganito, hindi ba? Umabot na, ay manalangin na lang po tayo sa Panginoon na yung ibigay niya ang hustisya. Hindi tayo nakakasigurado, pero ang Panginoon po alam yan Kaya doon na lang tayo hihiling. Opo? Hindi ba? O, ngayon ay pangatlo na yan. Ano pangatlo? Una dito sa 192.168 nung 2022 election at yung kay kaso ni Chis Escudero, kinuan din niya dinismiss niya at ito rin kay marami nga nagsasabi pwede na palang tumanggap ng donation ang mga kandidato kasi wala na iyan na po ang pagbabasihan alam natin na ang mga desisyon ay nire-record yan at ay ayan na nga, hindi ba? Wala na yung susi na yan, wala na yan.
Pwede ka nang tumanggap kahit magkano, kahit na hindi mo na ilagay kung sino nagbigay, kahit na kailan mo tanggapin yan, wala yan. Kasi nga mayroon ng desisyon na, ay ano ba ang sabi ni George Iling Garcia? Sabi niya ang sabi niya, narinig ko ay tinanggal na raw yung culpability sa yung criminal culpability, tinanggal na. Ay kahit na tinanggal yan ay di, kung ano ang, halimbawa, pagbayarin mo, pagmultahin mo, o suspindihin mo, o tanggalin mo, pwede po yan. Hindi po criminal yun. Yung tanggalin siya, hindi, kasi privilege lang po yan At talagang hihinto naman yan, kasi nga, may term lang ata ang kwan hindi ba? Hindi. Oo nga, may term lang Dapat, kung wala mang criminal, hindi siya pwedeng ibilanggo kasi wala ng criminal aspect ang kaso na ganyan. Kung ang mag-handle ay ang COMELEC, di bigyan mo patawan mo ng civil liability. Di ba? Hindi na criminal. Ayan po Iyan po ang sinasabi ko dito. Kaya iuugnay ko na po ito dito. Ano bang nilalakad ko? Ang nilalakad ko po ay yung batas po Yang batas ng tao. Natatawa lang po ako Pero kailangan talaga gumawa ng batas. Pero natatawa na lang po ako kasi nga ang batas ng tao nagsasalo-salungat na po yan. Opo. Kaya nga hindi natin ma-implement ng maigi. Opo. Now, huwag niyo po akong pagkamalan na ayaw ko ng batas o ayaw ko yung mga gumagawa ng batas. Kailangan po natin yan. Pero nga alam ko na ang batas ay lang po yan kapritso lang yan. Opo. Kunyari, gagawa ng batas, pero pag sila na ang naandon, di ka muna, hahanap yan ng lusot. At ang batas po ng tao, o ang batas ng ginagawa ng tao, kung minsan, nagkakabuhol-buhol na yan. Opo. Ay, akala nila napakaganda, pero hindi po At bakit ko naman sinabi yan? Kahit na nga po yung batas ng Diyos, hindi po maliligtas ang tao sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ng Diyos. Sigurado po yan kasi nakasulat po No one is justified by following the law is evident. Hindi ba? No one is justified by following the law is evident. Ay bakit sinabi yan? Mahina nga po ang batas Mahina. Ang nakasulat po sa Biblia, inferior, hindi ba? Inferior. Ay ano ang inferior? Ay adi wala yan, hindi ba? Mas maganda yung second covenant o yung bagong covenant, the new covenant. Yung you will be saved by faith. Yun po. You will be saved by faith. Pero yung unang covenant ay sumunod ka sa batas, gawin mo ito, huwag mong gawin yan. Ito ang dapat na gawin. Hindi naman masusunod yan Kasi nga, ang tao po ay alipin ng kasalanan. Ayan po, alipin po Kaya nga, ay kahit alam ni George Irving Garcia yan, na para maalis ang korupsyon, ay bawal kang tumanggap ng sobra. O kaya, kailangan ilista mo naman kung sino yung nagbigay at magkano. Ay hindi niya nilista ni Marcolita, hindi ba? Maganda yung batas Pero nga, dahil nga sa kasakiman ng tao, dahil sa ang tao ay alipin ng kasalanan, ayan ang nangyayari. Palagay ko ito si George, tanggap lang ng tanggap ito. Ng bayad, hindi ba? O ng suhol, hindi ba? Ayan po Kaya nga marami nagre-request na tanggalin na yan o i-impeach na yan. At ako rin naniniwala ko, walang gagawin na mabuti yan. Kasi nga alipin ng kasalanan mabuti sana kung makitaan natin siya na nagbago na siya. Hindi Wala tayong nakikita Ngayon ay ito sinabi ko na inferior po ang batas Kahapon nga may sinagutan po ako sa YouTube. Kasi parati nilang sinasabi na yung
yung patungkol dyan sa batas, opo, parati nilang sinasabi na si Jesus Christ daw ay sumunod sa batas. O, ay, ang sabi nila, ay bakit pa daw ang tao ay kailangan pa ng tagapagligtas? Kung mayroon, ay pinaliwanag ko sa kanila, sinunod ni Jesus Christ ang batas so that He has the right. He followed the law or He fulfilled the law so that He has the right to abolish it. Yan po nakasulat sa Biblia. He fulfilled the law so that He has the right to abolish the law. Yung which is old and aging, and what is old is aging, is ready to vanish away. Ayan po nakasulat sa batas sa Biblia. He make the old obsolete so that He can introduce the new. Yung new covenant is we are saved by faith. It is not of your works. It is not of your endeavor. It is the gift of God. Ayan po pero nga, sige, lumalagpas na tayo para maintindihan natin na pati nga yung batas ng Diyos yung batas ng Diyos inferior po yan kung pag-uusapan natin ang New Covenant. Ngayon, ay lalo na itong batas ng tao, lulusutan talaga yan hindi ba? Lulusutan nila. Pero ito, bibilisan ko lang po Psalms 19 verse 7 hanggang 10. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Ngayon, perfect po ang law of the Lord Perfect po 'yan. Walang problema diyan. Alam natin na perfect po 'yan, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Pero ano po ang ginagawa? Kino-convert lang yung soul. Opo, yung pananaw mo, kino-convert, o yung konsensya mo, inaayos yan. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Okay? Ngayon, ay paano naman yung the law of man? Ay problema yan, hindi ba? Kasi nga, nagsasalungat na po yan Salo-salungat na Pero yung the law of the Lord is perfect. Converting the soul, ayan, Ngayon, pero nga kahit na perfect yun, cannot in any way, kahit i-fulfill mo yan, at saka ang totoo dyan, bakit cannot in any way save a man, ang totoo dyan, hindi po mapulpil nagtao. Hindi mapulpil kasi nga alipin ng kasalanan O maaring, hindi ka nga nangangalo niya, nagnanakaw ka naman, o kaya hindi ka nagnanakaw pero nangangalo niya ka. Ganun po yan no man is justified by following the law is evident. Ayan po kasi nga mayroon ka talagang problema sa katauhan mo. Ayan po ituloy-tuloy ko lang po the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Ayan, nagiging wise lang kung parati mong tinitignan yung testimony ng Lord. Remember the law and then the testimony, at ang pangatlo ay the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Ayan po yung statute. Ay ano ba yung statute? Maliliit na batas yan. Ano yung testimony? Yung sinasabi niya. Katotohanan po yun, is sure. Sigurado. Hindi ba? Sigurado yung mga testimony ng Diyos. Hindi ba? Making wise the simple, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Yung payo niya, statute yan. Are right, rejoicing the heart. Nakakaluwag ng kalooban, hindi ba? The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Ayan, commandment naman ang sinabi dito. Ang commandment, babigat po yan. Pag commandment, may karampatang yan, yung parusa. Kaya ganyan. Are right, is pure, enlightening the eyes.
The fear of the Lord is clean, enduring forever. Aywan ko bakit pumasok dito ang fear of the Lord, ano? Pero ay naandyan na yan, hindi ba? The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord, ayan po. Judgment of the Lord are true and righteous altogether. May nakasulat po na judgment, hindi ba? Ngayon, ay ituloy-tuloy ko lang para, more to be desired are they than gold, yes, than much fine gold, sweeter than honey and the honeycomb. Ayan po, the judgment of the Lord. Ayan po, hindi ba? Yan po ang hinihintay ng mga tao. Ha? Yan po ang gustong ng mga tao, the judgment of the Lord, sweeter than the honey. Hindi ba? Mas matamis pa daw sa honey ay simple. Ay kung nakita mo na pinarusahan na, hindi ba? Tignan nyo po si Duterte, nakabilanggo. Tuwan-tuwa mga tao. Hindi ba? Kasi nga, yan ang judgment of the Lord. Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Huwag na po tayong aasa dyan sa mga tao na ito ay gumagawa ng batas. Wala yan. Wala yan. Kung hindi doon tayo maniwala sa judgment of the Lord. At pinaliwanag ko na, ang dami dyan. The law of the Lord, the testimony of the Lord, the statutes of the Lord, the commandment of the Lord, the fear of the Lord, at saka yung the judgment of the Lord is righteous, hindi ba? Is true and righteous altogether. Totoo at saka righteous altogether. Pagsama-samahin mo man yan. Pagsama-samahin mo yan, they are righteous altogether. Yung judgment of the Lord. Kasi nga alam niya lahat yan eh. Alam niya kung yan si Madriaga ay talagang, hindi ba, totoo ang sinasa. Alam niya eh. Walang lingid sa kanya. Ay ang tao eh, limitado po eh, hindi ba? Kaya nagluluko-lukuhan lang ito si George Irwin Garcia eh. Kunyari, ay wala na kanyang kunyan eh. Wala nang visa yan eh, sabi niya eh. Dahil tinanggal na yung criminal liability. Ayan po eh, hindi ba? Ay yun nga ang batas ng tao, di ba? At pati nga ang batas ng Diyos parang kwan din eh, naluluko-luko rin ng mga tao eh. Pero yung the judgment of the Lord ay hindi po. Mayroon talaga yan, Mayroon talaga. At sinabi nga dito, more to be desired than they than gold, hindi ba? Ay oo nga naman eh, kahit na yung niloko mo na tao, bayaran mo ng pira yan. Bayaran mo ng pira. Hindi tatanggapin yan. Pero gusto niya, parusahan ka ng Diyos. Opo, ganun po yan. Kaya, tatanggapin yung pira, tatanggapin yung gold, pero ipapanalangin ka pa rin na sa Diyos na parusahan ka. Ganun po yan. Kahit binayaran mo na, more to be desired than dead and gold. Hindi ba? Ayan po, sige po, at hanggang dito na lang po, at sana sa ating pagkikinig po ay may natutunan po tayo. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagkikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.